Muli tayo magsimula. So, sabi ng Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في تنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sa ngalan ni Allah, maawain na mahabagin ang Panginoon ng siyang kalikaan at walang Diyos maliban kay Allah na nag-iisa na walang kaparis, sa Kanya lamang pagmamayari at paghahari, at sa Kanya lamang nauukol ang lahat ng papuri. Tayo sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang sugo at alipin, pinadala bilang habag sa atin. Nawa ang pagpapala ni Allah ay sumakanya, ganun din sa Kanyang pamilya, sa Kanyang panalig at sino man ang nagsisunod sa Kanya hanggang sa huling araw. Pinapaalahanan ko ang sarili ko at kayo na tayo ay matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tamang pagkatakot at huwag tayong pumayag na tayo abutan ng kamatayan maliban na lamang na tayo ay Muslim na o nanatiling Muslim. Tayo ay patuloy na tumatalakay na walang sawa sa aklat na pinamagatan na Asmaul Husna, o pagpapaliwanag natin sa mga gandang pangalan ni Allah na may kinalaman sa ating aqidatus sahiha. Na kung saan ito ay may kinalamang malaki patungkol sa tauhid o kaigsahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, sir. Na kung saan ito ay pinaliwanag sa atin o sinulat na may akda ng aklat si Imam Sa'di rahimahullah at pinaliwanag sa atin ni Sheikh Al-Badr hafidahullah. Next slide po, sir. Noong nakaraang pagtalakay, tayo ay dumako sa isa pang dakilang pangalan ni Allah, ang At-Tawwab. Kung saan tayo ay nagbigay ng mga halimbawa upang madaling maunawaan ang paksayang ito. Nilahad natin ang mga kasaysayan ng ating ninunong si Adan, kung paano siya tinuruan at ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung paano magbalik loob kay Allah pagkatapos niya magkasala. Next slide po, Ustad. Okay, basa po. قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Naam. Barakallahu fiik. Sinabi niya lang ang katasasan at pagkatapos ay natanggap ni Adan mula sa kanyang Panginoon, mula kay Allah, ang mga salita o gabay. Pagkatapos siya humingi ng tawad at pinatawad siya ni Allah. Katunayan na siya o si Allah ang tumatanggap ng pagbabalik loob ang mahabagin. Next slide po, Ustad. Sabi natin si Adam o si Adam at Hawa ay nagkasala dahil sa nakalimot ang mag-asawang ito sa mahigpit na utos at habilin sa kanila ni Allah na huwag silang lalapit sa punong kahoy. At ituring si Iblis bilang mahigpit nilang kaaway at huwag itong gawing matapat na tagapayo. Sinabi ni Ibn Kathir, nang makalimot at magkasala si Adam alayhi salam, sa pagsuway nila sa utos ni Allah, ay nagtawba o nagbalik loob at humingi ng tawad si Adam alayhi salam kay Allah at siya nga ay pinatawad nito. Next slide po, sir. Kakibasa po. Siya ka na. قال الله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Sinabi na lang katastasan, barakallahu fiik. Sabi ni Adam o ni Adan alayhi salam, sabi niya, aming Panginoon, nagbalabis kami sa aming mga sarili at kung hindi mo kami patatawarin at kahabagan, kami ay mapapabilang sa mga talunan. Next slide po, start. At binalita pa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa pangyaring ito. Pakibasa muli. Ustad na.
Adallahu ta'ala, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Sinabi na lang katastasan, at nang sinabi namin sa mga anghel na sila'y magpatira pa kay Adan pagkatapos itong hipan o ipagkaloob sa kanya ang kaluluwa. Nagpatira pa nga lahat at sabi doon ng mga anghel maliban lamang kay Iblis na siya ay mula sa lahing engkanto na sinaway ang utos ng kanyang Panginoon. Next slide po, sir. At ayon sa ibang mga nagpapaliwanag na dito pinaalam sa atin ni Allah na si Iblis ay mula sa lahing jin. At ito ang ating sagot doon sa nagtanong na umano'y siya'y tinawag ng kanyang alaga kaya hindi napakinggan. So ito bilang tiin ay sabi natin na sa pagpapaliwanag sa atin na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bersikulo na siyang malaking katibayan na si Iblis o ang Diablo na isinumpa ay mula sa lahing engkanto tulad ng binanggit sa hadith din ni Aisha radhiyallahu anha na binasa natin o nilatag natin na katibayan noong nakaraan. Palad na naman siya ni Allah na kung saan ito ay taliwas o kabaliktaran sa paniniwala ng mga Hudyo. At ganoon din ng ibang mga Kristiyano na kung saan ayon sa kanilang baluktot na paniniwala na si Iblis daw ay isang anghel. Tagabantay daw dati ng langit. At dahil daw sa sila ay nagrebelde sa pamamahala ng Diyos, nag-aklas, nagrally, sila ay sinumpa, pinalayas sa kalangitan at pinababa dito sa lupa. At sabi nga natin, ganun pang ibang kwento sa mga sangkakristyanuhan na sila daw ay nangagsipag-asawa ng mga tao, ang bunga ng kanilang pakikisama dito ay ang mga higanting tao sa lupa. Next slide po, Stan. Ayon pa sa mga Hudyo na nagsasabi na ang pangalan daw ni Iblis ay si Azazel. Maririnig niya minsan na kung saan ito ay dinampot o kaya kinopy-paste ng mga ibang Kristiyano para lamang suportahan ang kanilang mga hibang na kapahayagan na umano si Iblis daw ay isang anghel na ang pangalan daw niya noon ay Azazel bago siya naging Diablo. Isa daw siyang anghel na tagabantay ng tarangkahan ng langit. At ayon sa mga scholar ng Islam, ang lahat ng mga ito ay walang katotohanan, walang katibayan sa Quran at Sunnah. At ito ang binanggit din natin na ito ang kahalagahan na pag-aralan natin ang paksain ng akida. Next slide po, Stan. Dahil sabi natin sa pag-aaral natin ng akida, dito natin malilinawan ang tunay na katuruan ng Quran at Sunnah. At dito natin malilinawan kung paano sinira o kaya winasak o kaya dinumihan ng mga ahlul kitab, ang samahan ng aklat, ang paniniwala ng tama patungkol kay Allah, patungkol sa propeta, at ganun din ang patungkol sa pagsamba. Sabi natin na dahil sa nilinglang o niloko ni Iblis si Adan at Eva, at ito ay nagpanggap kasi na matapat nilang tagapayo. Subhanallah. Kaya sinabi natin, demonyo nagpanggap na tagapayo. Pakibasa po, Ustad. Adallahu ta'ala, وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَاتِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَالَ سَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Sinabi niya lang katasasan at sinabi ni Iblis, hindi naman talaga anya pinagbawal o bawal sa inyo o pinagbawal ng inyong Panginoon ang punong ito. Dahil umano ayon kay Iblis ang Diablo na sinumpa, kapag kumain daw kayo dito sa puno ay magiging malaanghel kayo at mamamalagi kayo magpakialanman eternity dito sa paraiso. At sumpa si Iblis, ito yung bagay na sinabi ni Ibn Kathir na kanyang taktika para sabihin natin na makumbinse ang mag-asawang ito at sinabi, tunay na ako sa inyo ay isang tagapayo. Subhanallah. Kaya sabi natin, tulad na binanggit ng mga profesoro na pagkakaingat tayo sa mga lalapit sa atin na umano ay magpapayo sa inyo ng tapat, yung pala ay sugo ng demonyo. Next slide po, Sir.
Sabi ni Imam At-Tabari rahimahullah, قال أبو جعفر يقول جل ثناؤه وقال الشيطان لآدم وزوجته حواء ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة تقولا تمرها إلا لا تكونوا الملكين أو الخالدين. No? Dito pinaliwanag sa atin ni Imam At-Tabari na yung paraan ng pandedenggoy, pandadaya, no? Ang lilihis ni Iblis, na kung saan sabi nga natin ginawa ni Iblis sa harapan na mag-asawang si Adan at Eva, na sinungaling si Allah. Na umano ayon sa kanya na hindi naman daw pinagbawal, malinaw ang habilin ni Allah kay Adam a.s. La taqrabu hadhihi sajara, na huwag niyong lalapitan ang punong ito. Ngunit sabi niya, hindi naman talaga daw pinagbawal. Kasi nga daw, kung sila ay kakain sa punong ito, magiging anghel daw sila. Subhanallah. A'udhu billah. Sabi nga natin na dito ay pinagmukha niyang sinungaling si Allah subhanahu wa ta'ala at madamot. Hindi daw bawal ang puno. Ayaw lang daw ipakain sa mag-asawa. Yun naman ang pangarap kasi talaga ng mga tao, kaya yun ang ginamit niyang pangsima, pangsila, pangbuslo. Dahil umano, hindi sila tatanda at hindi mamamatay. Di ba? Ito naman ang nais natin. Ayaw natin na merong kukulubot sa ating balat. Ayaw natin na merong magkakasakit sa atin at ganun din sa ating mahal sa buhay. Ayaw din natin na may yayao kasi ang gusto ng mga tao puro buhay. Subhanallah, no? Demonyo nga si Iblis. Ano ba ang gagawin ng demonyo? Ayaw nga sa mga scholar, di puro kasinungalingan at kademonyohan. La hawla wala quwwata illa billah. Next slide po, Stad. Sabi natin dito gumawa ng kwento, no? Sabi natin ang isang apostol na sinungaling na si Pablo, na ito daw ang paraan para daw tayo makakawala, no, sa kadena ng pagkakasala na original na kasalanan na minana sa ating amain na si Adan at Eva, dahil bawat daw na ipinanganak at ipapanganak na mga sanggol ay merong kabahagi ng kasalanan ni Adan. Subhanallah. Kaya sabi nga na iba ng papaliwanag, ano bang malay natin doon sa kinain ng mag-asawa? Sila lang naman ang nakatikim at nasarapan sa bunga, bakit tayo merong pagkakasala? Subhanallah, no? Kaya ito yung tinatawag natin na original sin. At sinabi kasi ng scholar na sumpa kasi si Iblis sa ngalan ni Allah. Ito yung paraan niya para kumbinsihin ang mag-asawang ito, no? Para kanyang madaya, maloko sila. Pagkatapos makumbinsi, no, ikaw ba naman ang sabihan, no, mashallah, sabihin natin na ang taong kaharap mo ay itsurang religyoso, no, sabi natin nakasuob ng tob, no, mahaba ang balbas, maiksi ang damit, no, sabihin na hindi sumasayad sa lupa, tapos sasabihin sa iyo wallahi billahi tallahi, no, kaya nakumbinsi ang mag-asawa, at pagkatapos inutusan silang iunat ang kamay at pumitas sa bunga ng puno at kumain dito. Next slide po, sir. Kaya ito ang habilin sa atin ng mga scholars patungkol sa pangyayaring ito bilang pagbabalik taraw, no? Sabi natin na mag-ingat tayo sa mga taong pasumpa-sumpa na ginagamit ang ngalan ni Allah, walang takot, hindi man lang kinalabutan na sumumpa sa ngalan ni Allah. Yung pala ang dala ay kasinungalingan. At ayon pa kay Ibn Kathir, nasa ibang ulat na 1,000 taon binulungan ni Iblis sila Adam at Hawa. Kaya dito mapapaisip kayo, no? Ibig sabihin 1,000 taon mahigit na nanirahan, no, sabi natin, nagpakasasa sa kagandahan ng Jannah ang mag-asawa na dahil sa tagal ng panahon ay nakalimot ang mag-asawa na yun pala ay pinagbawal sa kanila. Kaya ito ay kanilang nilapitan. Next slide po, sir. Kaya sabi pa ng mga mufassirun, nagpapaliwanag sa pasaing ito na kaya huwag kayong mag-akala na tayo ay mas matalino kay Iblis o Diablo na isinumpa. At huwag kayong mag-aakala na mas magaling kayong magplano kay Iblis. At huwag kayong mag-akala na mas matyaga kayo o may mas pasyente kayo kay Iblis na isinumpa. Dahil si Adam at Hawa ayon nga sa kasaysayan ay 1,000 taon niyang pinagplanuhan, binulungan, binuyo at sa bandang huli siya ay nagwagi. Next slide, Bosta. Kaya batay sa isang salisayaw hadith na kinuwento rin natin na isa sa mga paraan, ang sabi natin, dahil dun sa paksain na At-Tawwab, no? Na si Allah ay parati ang tumatanggap ng ating pagbabalik loob.
Sabi na itinuro sa atin ng mga scholars ng Islam, ang isa sa kaparaanan, pag-uugali na tayo ay lalapit kay Allah para hilingin ang kanyang kapatawaran ay magsumamo tayo at gamit ang ating mga mabubuting gawa. Batay sa salisay o hadith, pakibasa siya ka na. قال رسول صلى الله عليه وسلم انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أول مبيت إلى الغار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبال وسدت عليهم الغار. نعم. Sabi natin si Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, no, na kanya narinig na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na meron daw patalaka. Ibig sabihin meron naglakbay, meron lumabas, may naglayag, no, na tatlong kalalakihan, no, at sila ay sumilong sa kuweba dahil inabutan sila ng ulan. Totoo naman, no, talagang maulan sa Pilipinas ngayon. Sabi natin pumasok sila dun sa kuweba, pagkatapos ay gumulong ang bato, sabihin natin maaring madulas ang bundok. Gumulong yung bato hanggang sa tumakip doon sa yungib o sa lagusan ng kuweba. Sinabi nila sa bawat isa sa kanila, sabi nila na wala nang ibang makapagliligtas sa atin. Wala nang pwedeng tumulong sa atin. No? Kaya ang gawin na lang, maliban na tayo ay tumawag kay Allah na gamit ang ating mga mabubuting gawa. Ito yung paraan na itinuturo sa atin ng mga scholar para tayo ay lumapit at humingi ng pagbabalik loob kay Allah ay gamitin natin yung ating mga mabubuting gawa na inaalay natin para sa Kanya. Next slide po, Ustad. Pakibasa po siya ka na bilang pagtutuloy. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخني خبيرا وكنت لا أطبق القبو شرب اللبن آخر النهار قبلهما أهلا ولا مالا. Yeah. Sinabi ng isang lalaki na to ayon sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung unang nagpahayag o nagsalita, sabi niya, "O Allah, ako ay may mga magulang na matatanda na at hindi ako umiinom ng gatas sa araw bago pa man sila uminom dito." No? Sabi nga natin, ang trabaho, pinagkakakitaan ng lalaking ito, ng sali na ito, ay ang pagkuha o pag-igib ng gatas sa mga kamelyo. No? Sabi doon na kung saan, sabi nila, sila ay walang pananalapi. Sabi wala silang pinagkakakitaan bukod dito. Isang araw, sabi niya na naging abala siya, sabi nga sa ibang ulat na siya ay naging abala sa pagkakakitaan, sa palengke, kaya siya ay nahuli ng tungo sa kanyang magulang. At nang siya ay umigib o kumuha o naggatas, ay pagdating niya sa kubo ng kanyang mga magulang ay tulog na ito. Kaya inantay niya na ito'y magising para uminom ng gatas na kanyang dala. Sabi niya, hindi siya uminom, maging ang kanyang pamilya, kahit na yung mga anak niya ay umiiyak na doon sa kanyang paanan. Hanggang sa sumapit ang madaling araw, nagising ang kanyang ama at ina, at pinainom niya ng gatas, at pagkatapos saka pa lamang niya pinainom ang mga bata o yung mga anak niya na umiiyak. Sabi ngayon ng sali na ito, "O Allah, kung alam mo ang bagay na ito'y ginawa ko para sa iyo," o inalay niya yung gawain na yun para kay Allah, ay buksan mo ang harang sa yungib na ito. Sabi nga na pinangyari ni Allah na bumukas ng kaunti, pero hindi pa rin sila makalabas. Sabi nakita nila yung liwanag na lumalagos galing sa labas ng yungib. Next slide po, Ustad. Pakibasa po, Ustad. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال آخره اللهم كانت لي بنت أمي كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagkatapos magsabi isang lalaki ay nagwika naman yung pangalawang lalaki. Sabi doon, o sabi niya, winika niya, "O Allah, noon ay merong anak na babae yung kanyang tsuhin," ibig sabihin pinsan niya, no? Na kung saan itong babaeng ito, ayon nga sa ulat, ay magandang dilag na gustong-gusto ng lalaki o sali na ito. Na kung saan inalok niya ng kasal, ngunit siya ay tinanggihan, sabi nga natin binasted, no?
Subhanallah. At tumating yung panahon na takdir, bagay na tinakda ni Allah, na mga ilangan ng pananalapi at ayon sa ibang ulat ni Muslim na nagkasakit yung ama, yung tiyuhin niya, at ito ay lumapit sa kanya. Kailangan ng pananalapi para tustusan yung kanyang ama. Sabi ng lalaking ito, bibigyan lamang kita o pagkakalooban lamang kita ng pananalapi kung ikaw ay papayag na sumiping sa akin. Sabi doon na walang magawa yung babae kaya siya ay pumayag. Sabi doon na hanggang sa dumating na yung eksena na nakapatong wakaan, nakatalungko na, nakadapa na yung lalaki doon sa babae, ay nagwika yung babae sa kanya at nagsabi na huwag mong buksan yung bagay na sarado. Sabi niya, huwag mong gawin yung bagay na haram sa kaparaan ng halal. Sabi nga natin in man's word, in man's lay word na sabi natin na huwag sirain yung kanyang virginity na walang kasal. At sabi doon nang marinig ito ng lalaki ay bigla siyang napatayo. No? At sabi niya na umalis ka na. At sabi niya na hindi niya binawi yung 200 dinar na binigay niya doon sa babae. At sabi niya, Ya Allah, kung alam mo na ang bagay na ito'y ginawa ko nang dahil sa pagkatakot ko sa iyo, ay tulungan mo kami na buksan ang lagusan ng kuwebang ito. At sabi nga na bumukas na yung kuweba, ngunit hindi pa sila tuluyang makalabas. Ibig sabihin, hindi pa sila kasya ng buo doon. Next slide po, sir. Pakibasa po, siya ka na. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إني أستأجرت أجار فأتيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. Naam. Sabi natin na sinabi ng Propeta Muhammad SAW patungkol dun sa pangatlong lalaki na kasama doon sa yungin. Sabi doon na, sabi niya, O Allah, sabi niya sa kanyang dua, no? O Allah, ako ay umarkila ng tauhan, ibig sabihin ng manggagawa, no? Sa bukirin. At sila ay nagkasundo na ang bayad o kabayaran ay ang sako ng palay. Sabi doon, sila ay matapos ay ibinibigay niya ang sweldo sa mga manggagawa. Ang sabi sa ibang ulat, 3 yung manggagawa, no? Wallahu ta'ala ang kumpleto lang bilang. Sabi nun yung 2 kinuha yung sweldo. No, isang sakong palay, ito na nakasunduan. Ngunit yung al-akhir, yung isang lalaki na huli na kumuha, sinabi niya na pinagkaloob sa kanya yung sako ng palay, sinabi niya ito ay hindi sapat dahil sa dami at bigat ng kanyang ginawa. Tinanggihan na tanggapin yung bayad. Kaya ginawa niya, ito ay tumalilis, ibig sabihin umalis, lumayo, no? Sabi doon, ang ginawa ng lalaking ito ay inimbes yung sako ng palay. Sabi, pinatanim niya ito, ang sabi sa ulat ni Imam al-Bukhari, at ito'y lumago, tumubo at na-harvest niya. At dahil dito nakabili siya ng mga hayupan tulad ng kamilyo, baka, kambing at tupa. Hanggang sa lumipas ang 3 taon, ayon nga sa ulat, no? Bumalik itong lalaking ito. At sabi niya, O alipin ni Allah, o Abdullah, no? Matakot ka kay Allah. Ibigay mo sa akin yung aking karapatan, no? Ilan na lumipas, 3 taon. At sabi ngayon ng lalaking ito, pinagpatrabaho, sabi niya, tumingin ka sa burol na iyan. At tumingin ng lalaki. Sabi niya, nakikita mo ba ang mga hiyupan na gumagapang at nagpapastol diyan? Sabi ng lalaki, oo. Sabi ngayon ng nagpatrabaho, sa iyo lahat yan. At nagalit ang lalaki at sabi niya, huwag mo akong alipostain. Huwag mo akong bastusin. No? Sabi niya, dahil alam mo na walang-wala ako, kaya sinasabi mo ito. At sabi ng lalaki, hindi. Dahil ito ang bunga ng iyong sweldo na hindi mo kinuha, kaya pinatanim niya at ito ngayon ang bunga. At sabi nga sa ulat ni Imam al-Bukhari na kinuha lahat-lahat ng taong ito at walang tinira sa kanyang pag-aari. Sabihin yung resulta ng kanyang isang sakong palay. No? Yung tupa, yung kambing. At sabi doon ng lalaking to, Ya Allah, alam mo na hindi siya nagkaroon ng muhi sa kanyang dibdib sa ginawa ng lalaking ito. Ya Allah, kung alam mo na ginawa ko to, alang-alang o para sa iyo, tanggalin mo ang harang ng yungib na ito. At sabi nga dahil dito, natanggal yung harang na bato, bumukas ang kuweba at sila ay nakalabas. Next slide po, sir. Na, sinabi natin, bakit natin nabanggit, bakit natin sinabi ang salaysay nito? Dahil ayon nga sa mga scholar, muli,
na ang paggawa ng gawaing mabuti para kay Allah, tandaan nyo, no? Ang paggawa ng gawaing mabuti para kay Allah ay isang paraan para tayo ay mapalapit sa Kanya at paraan ng paghiling sa Kanya kung tayo ay nangangailangan ng Kanyang awa at habag. Ibig sabihin, ito ay savings natin, no? Kaya gagawa kayo ng kabutihan, siguruhin nyo lang na ito'y gagawin nyo para kay Allah. At kung dumating ang panahon na ayon sa Kanyang mga pinayagan at tinakda na tayo nagkamali, natisod at nadapa at kailangan natin ng kapatawaran at habag ni Allah, ay maaari nating magamit ang kabutihan nating ginawa, maliit man o malaki, ngunit ito'y ginawa natin para kay Allah. Pakibasa po, Ustad. قال الله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Masya Allah. So sinabi na lang kadalasan nang sumilong ang mga kabataan sa kuweba. Isa pa to sa halimbawa na binigay sa atin ng mga ahlul gar, no? O yung samahan ng taga-kuweba. Na kung saan sabi natin, ang tatlong ito ay nagrebelde doon sa hari nila dahil sila pinag-uutusan na sumamba sa idolo. Ayaw nila. To alam natin ang mga dumadalo, no, sa tafsir ni Dr. Yahya patungkol sa Suratul Kahf ay alam ang bagay na ito. Nagtago sila ron hanggang sa sila ay pinatulog ni Allah. Sabi, higit kumulang na 300 taon sila pinatulog ni Allah. No? Bakit? Dahil doon sa bagay na paglayo nila sa gawaing shirk. At ito ay bagay, sabi natin, na paraan ng paggagabay ni Allah sa kanila. Masya Allah. At ang tinutukoy dito, ayon sa mga mufassirun o mubalaga ng aya na ito, papaliwanag, na kailangan nating gumawa, kumilos. No? Kailangan natin mag-invest ng saleh o mabuting gawain o matawid na gawain kay Allah na isang sa paraan para magiging dahilan na tayo mapalapit at kahabagan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang insyaAllah tulad ng kasaysayan na nangyari sa mga taga-kuweba na ating gagamitin kung tayo lalapit at mangailangan ng kanyang kapatawaran at habag dahil tunay na si Allah ay ang At-Tawwab. Next slide, Pastor. Yan, sabi natin nung huli na mano man kay Allah. Ano man kay Allah kung halimbawa magtawba ang isa, no? Nagkasala yung isa, nadapa, sabi natin after some time nagkasala, nadapa, humingi ulit ng tawad kaya. Ano man kay Allah kung humingi ka ng tawad. At isa sa nililinaw sa atin ng mga scholar dito, tandaan natin si Allah ay si Allah. Dakila na si Allah bago pa man likhain si Adan. Dalayan nga sa mga ulat na milyong-milyon o daang milyon o sabihin natin maaaring bilyon na anghel na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na dati nang sumasamba kay Allah at dumadakila araw at gabi na walang puknat, walang putol, no? Subhanallah. Tapos bago niya likhain si Adan, na ito naman tayo nakakalimot at nagkakasala, sabi natin, mano man kung tayo magkasala at magbalik loob tayo kay Allah. Huwag isipin ng bawat isa sa atin na ito ay bagay na makadadagdag sa kadakilaan ni Allah, makadadagdag sa pagiging Diyos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, sabi natin, ang ating pagbabalik loob ay bagay na ina-appreciate ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pakibasa, Ustad. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أسهد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظوا على بعيره قد أدلاه بأرض فلاح. Na, so sinabi natin na ayon kay Anas, kalugdan nawa siya ni Allah, sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na si alaan niya ay shaddal farha, no? Ibig sabihin parhan, no? Sabi natin na masaya, nalulugod si Allah sa isang alipin na mula sa atin, no? Na kung tayo ay mapatid, sabi natin madapa, tayo nagkasala at nagbalik loob tayo kay Allah, lugod na lugod si Allah, no? Natutuwa si Allah. At ang binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na halimbawa patungkol dito ay ang isang lalaki na merong kamelo na ang lahat ng kanyang pangangailangan, sabi natin kung ikay naglalakbay, ando ng pagkain, tubig, kumot o tent mo doon sa likod ng iyong kamelo, tapos nawala, no? Dahil sa pagod mo ng kakahanap, sabi nga doon sa ulat ni Imam Muslim, no? Natulog na lang siya doon sa ilalim ng puno, paggising niya, ando na yung kanyang kamelo. Sobra ang kanyang lugod. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyad al-farha, no? Minho, no? Na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala ay mas higit ang kanyang pagkatuwa o pagkalugod
doon sa tao na yun na nawala ng kamelo at muli niya itong nakita. Next slide po, Ustad. Sabi natin sa pagtutuloy ng ating pagtalakay, sa talakayin ng ating paksain na ay tumuloy tayo doon sa iba pang pangalan ni Allah na may kinalaman sa At-Tawbah. Sabi natin ito ay sabi natin meron siyang similarity sa ibang kanyang mga ngalan. Tulad halimbawa, sabi natin At-Tawbah ay similar ito sa kahulugan na Al-Afuwun, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. No? Sabi natin may mga bersikulo sa Quran na bumabanggit patungkol sa mga katangin na ito na sabi natin na sabay-sabay o magkakasama. No? Next slide po, Ustad. Pakibasa po siya ka na. Allah Ta'ala, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Sinabi nila ang katasasan, alam natin na marahil ang karamihan sa atin ang bersikulong ito. Ito yung last two verses of Suratul Baqarah. Dito binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang patungkol sa kanyang afuwun, no? Al-Ghafur, at ang Ar-Rahman. No? Sabi natin, sinabi nila ang katasasan, at pagpaumanhinan mo kami, no? Wa'fu anna, waghfir lana, at patawarin mo kami, warhamna, at kahabagan mo kami, ikaw ang tagapangalaga, anta maulana, aming tagapangalaga, tagapag-ingat, tulungan mo kami, unsurna alal qaumil kafirin, sa mga grupo na walang paniniwala. Next slide po, Ustad. Sinabi ni Abdul Qadir rahimahullah, wa qawluhu afu anna, no? Afu anna ay fima bainana wa baina mimma ta'lamu min taksiri min ta'atillah o kamakal. Sabi ni Abdul Qadir rahimahullah, nasabi niya ng sabihin do sa aya na wa'fu anna, no? Nakahulugan nito ay humihingi tayo na tayo paumanhinan ni Allah. No, halimbawa sabi natin may nabangga ka, di ba? Ay pasensya na po, paumanhin ho, no? Okay? So humihingi tayo ng paumanhin kay Allah, no? Ibig sabihin na sinasabi to na sa wikang Arabic, kung narinig niyo na halimbawa meron kang nabangga, sabi mo malish, no? Parang ipawalang bahala, no? No, sabi na baga wag nang pansinin, no? Ito ay kahulugan na humihingi tayo ng paumanhin kay Allah kung ano man ang nasa pagitan natin at kanya, yung ating pagkakamali, yung ating shortcomings, yung ating pagkakasala, na anuman yung bagay na inyong nagawa, hinihiling natin kay Allah, ito'y tiyak na batid ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? Yung ating pagkukulang at pagkakamali, hinihingi natin kay Allah na ito'y palagpasin, no? Paumanhinan, no? Papaliwanag natin more yung kahulugan nito. Next slide pa, Ustad. At ayon nga sa mga upasiro na ang afu o al-afu, ito yung pinaka-mainam na hilingin ng isang alipin, tayo, ikaw, no, sila, pinaka-mainam nating hilingin, no, kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang al-afu ni Allah ay ang pagbura sa anumang bakas at tanda ng inyong ginawang kasalanan. Ulitin natin, ito'y pagbura sa anumang bakas at tanda o yung traces ng ating mga kasalanan. Kung saan, maging ang sinulatan, ang talaan ng mga anghel na mararangal, kiraman katibin, ay tatanggalin ito ni Allah dito. Sabihin, wala nang proof. No? Wala nang proof sa inyong ginawa. Ito ang kahulugan ng al-afu. Kapag tayo pinaumanhinan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tatanggalin ang bakas, ang bakad, ang tanda, ang mga traces ng ating ginawang kasalanan. Next slide po, Ustad. Sabi pa ng ibang mga mufassiro nagpapaliwanag para mas madali nyo maunawaan, no? Sabi natin, ano ba tong al-afu na to? Sabi nga natin na halimbawa na meron tayong tab, no? Meron kayong tab o kaya laptop o desktop, no? Meron kayong iPhone 17 Pro, no? Tapos nagbura ka ng mga image, photo o files mo, no? Na kung saan sabi nga natin halimbawa si sister nag-Muslim, dati marami siyang larawan doon na ang suot, ang kuha niya, kulang ang damit o kapos ang damit. Lumalabas yung hindi dapat lumabas, no? Meron pa kayong kuha doon ng mga larawan ng karelasyon mo na hindi naman halal.
So andun, binura mo ngayon, binura mo siya, bra, delete, 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 no? Tinanggal mo yung image, yung photo o yung files mo. Ngunit, alam ba natin na kapag binura natin to sa ating laptop, tab, o kaya cellphone, o kaya desktop, ang mga bagay na ating binura sa ating gadget ay napupunta lamang sa recycle bin. Ewan ko lang kung alam niyo yan, no? Recycle bin. Sino may mga laptop sa inyo, alam to. No? O kaya yung gadget natin, napupunta lang siya sa hidden files. Next slide po, Stan. Ibig sabihin, hindi siya talaga totoong nawala. At sabi nga ng mga scholar patungkol dito na sino mang bihasa sa paggawa ng gadget o technician, ano ba sabihin natin, computer technician, laptop technician, o kaya iPhone 17 technician, no? Subhanallah. Alam nila at batid nila at kaya nilang i-retrieve, kunin, ibalik yung mga image o photo o files na binura mo, na kung saan ito'y napunta lamang sa recycle bin at nasa hidden file. Isabihin, hindi ka pwede magtago. May traces yung ginawa mong kasalanan, kalaswaan, at pagsuway kay Allah. No? Na maari na kung saan, maari na itong ibalik. No? Ibutang ilagay ulit doon sa wall, o wall ng cellphone mo, wall ng laptop mo, o kaya desktop mo. Mapupunta siya ulit doon. Magugulat ka. Kasi bakit? Hindi siya talaga nabura. No? Next slide po, Stan. Now, sabi natin na tulad ng ating mga kasalanan, maging ang mga salitang lumalabas sa ating mga bibig, no? May mga nakabantay dito upang ito ay itala ng mga mangangaral na manunulat. Next slide po, Stan. Yan. Pakibasa po, Sheikh na. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kataas-taasan, anya ayon sa kanya, no? Walang lalabas na salita mula sa bibig, maliban na lamang na mayroong nakabantay para ito ay itala at isulat. At yung masail dito, na kung saan sinabi ng mga scholar na, ayon sa na ang lajna, no? Ang grupo ng komite ng mga scholar, paano daw yung tinatype? Halimbawa, nagchat-chat tayo sa Viber, nagchat-chat tayo sa WhatsApp, nagchat tayo sa Messenger, kabilang ba ito na sama ito sa tinatala, nung kasama yung mararangal na manunulat, na bagay na isulat nyo, tinatala. No? Nag-chat kayo, may giniba kayo, may sinira kayong tao, kapwa, sister nyo, kasama ito. No, na tinatala, kaya walang ligtas, subhanallah. Next slide, boss. Ay basa po muli, siya ka na? قال الله تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. At dito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pagpapaliwanag sa atin sa bagay na ito, no? Mga respetsadong o sabi na respetong tagapagsulat, tagapagtala. Batid nila kung ano man ang ating ginagawa, kaya walang ligtas. Sabihin mo, nag-type lang naman ako, di ako nagsalita no? Kung halimbawa mayroong mga pilosopo na sasagot, ladayhi raqibun atid. Yun naman daw yung lafdu, salita. So dito nilinaw ni Allah subhanahu wa ta'ala, batid kung ano man ang iyong ginagawa. Kaya kung ano man isulat mo, sino man yung pag-usapan nyo sa likod ng camera, sa likod ng tabing, batid to ng tagabantay. Next slide, Bosta. Kaya, sa mga bersikulong nabanggit, katibayan ng ating mga sinasabi, ay pinapasulat ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat lalabas na letra at pananalita at pangusap sa ating mga bibig. At lahat ng ating mga ginawa ay naitatala ng mga respetadong ito at mararangal na mga anghel. At sa araw ng paghukom ay ilalatag upang maging katibayan ang mga ito laban sa iyo. No? Subhanallah. Humingi ka ng tawad kay Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, no? Pero subhanallah, yung al-afu ay hindi natin naihingi. Pinatawad ka ni Allah, pero yung bakas, yung katibayan, no, yung sinulatan ay nandoon, nakatala pa rin. Next slide po, Stan. Sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang sa bagay na ito, kasi merong tinatawag tayo na al-najwa, no, ipangalagaan tayo ni Allah, no? Ito yung ating personal na pakikipagkita kay Allah, tatawagin ka, no, kung saan ahin ka ng tawad, kasalanan mo, tawagin ka ni Allah, at ilalatag sa iyo yung aklat. Sabihin sa iyo na ito yung mga ginawa mo, maitatanggi ka ba rito? Dito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pakibasa, Ustad, siya ka na? قال الله تعالى
Iqra kitabaka kafalinapsika al-yawma 'alayha hasiba. Sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, basahin mo ang iyong aklat, basahin mo ang talaan ng iyong mga gawa. Sapat na ito sa iyo ngayon para ikaw ay hatulan. Subhanallah. No? Mga bagay na pinaggagawa mo, kala mo ito ay bagay na napatawad, naam, pero ito, nandun yung bakas, nandun yung traces ng iyong ginawa, nandun yung record. No? Next slide po, Stan. Na, kaya pinapayo sa atin ng mga scholars na hilingin natin kay Allah ang kanyang al-afu upang burahin niya ang mga ito at tanggalin maging ang mga bakas ng ating mga kasalanan. Sinabi pa ng ibang nagpapaliwanag na maging sa kaisipan ng mga anghel at ng mga taong nakasaksi nito ay buburahin ito ni Allah kaya walang matitira. Walang maiiwan, maging ang mga alaala at mga magpapaalala sa inyo, sa sino man, sa mga kasalanan na inyong ginawa. Sa pagdating ng Yawm al-Qiyamah, tatayo tayo lahat-lahat doon. No? Subhanallah, gumawa ka ng kabalbalan dito sa dunya. Yung mga tao nakakita, nakasaksi niya nandoon. Ang ito ay tatanggalin ni Allah subhanahu wa ta'ala maging ang alaala nila para sila ay hindi makasaksi sa labang sa bagay na ito dahil ikaw ay pinaumanhinan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang al-afu. Next slide po, sir. Kaya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi natin ay nagturo kay Aisha radhiyallahu anha ng dua sa pagsapit ng Laylatul Qadr. Batay sa salaysay o hadith, pakibasa siya kana. Taqulu Aisha li Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aita an wafaqtu aw alamtu ayu laylatul qadr ma aqulu fiha? Qal quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anni. Yeah. Sabi natin ang may bahay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mahal, no? Sabi nga natin bilang paglilinaw after na Khadija bint Khuwailid, no? Sabi ito yung mahal niyang asawa na nagtanong sa kanya, "Ya Rasulullah, usog ni Allah, o dabatid ko, no? Parating na yung Laylatul Qadr o nandiyan na yung Laylatul Qadr. Ano ang sasabihin ko?" Subhanallah, no? Sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Quli, sabihin mo kasi pambabae mo, annat quli, hindi quli, sabi daw, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anni." No? Sabihin, "O Allah, ikaw ang nagpapatawad at kamahal-mahal sa iyo ang pagpapatawad, kaya patawarin mo ako." Na ayon nga sa mga scholar na ang kahulugan dito, hinihingi natin na paumanhanan tayo ni Allah, no? Wag nang pansinin yung mga bagay na ating nagawa at nalabag. Next slide po, Ustad. Sabi nga ng mga scholar dito na hindi naman tinuruan, hindi sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang may bahay, o mahal niya may bahay, sabi niya na, sabihin mo, "Quli ya Aisha, astaghfirullah," o "Quli ya bintu Abu Bakar, astaghfirullah." Hindi, no? Sinabi niya, ngunit sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay Aisha, sabihin mo, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'fu anni." O Allah, tunay na ikaw ay, sabi natin, nagpapatawad, nagpapaumanhin ng kasalanan, kaya paumanhinan mo ako, no? Subhanallah. At nilinaw sa atin na ayon nga sa mga pasirun, isa dito si Imam An-Nawawi rahimahullah sa kanyang aklat, no, na Riyadhus Salihin, dito manilinawan natin na magkaiba ang fa'fu anni at ang astaghfirullah. Al-afu, al-ghafur, magkaiba siya, no? Subhanallah. Next slide po. Ngayon sabi natin, ano naman ang kahulugan ng al-ghafur, al-ghafar, no, na tumutukoy sa maghfirah o pagpapatawad ni Allah. Na ayon nga sa mga balaga o sa mga tagapagpaliwanag ng lengguwahe, na ang kahulugan ng al-ghafur o al-ghafar o yung tinatawag natin na maghfirah, ang kahulugan nito ay takpan o itago, no? Tulad na lamang ng pagsasabi na ghafartu shay, o kaya tinakpan ko yung bagay. Halimbawa, yung ulam, may natira sa mesa, tinakpan mo siya, no? Ibig sabihin nun, ghafartu shay, tinakpan ko siya, no? Naam. Halimbawa, sabihin natin yung kaldero, no? Sabihin natin kumukulo, tinakpan mo siya, so ito ay ghafartu shay. Next slide po, Stan. Sabi pa ni Imam Qurtubi rahimahullah sa waghfir lana. Sabi niya, wa qawluhu waghfir lana fima baina wa baina ibadika, na kung saan ito raw ay
sa pagitan. Kapag sinabi natin, waghfir lana, no? Hiniling natin kay Allah, waghfir lana, kahulugan daw nito, ano man yung nasa pagitan natin, no? At pagitan ni Allah, hinihiling natin kay Allah na wag itong ilantad, no? Wag itong ipakita, wag hayaan ni Allah na ito'y mabulgar, no? Yung mga bagay na masasama, kasalanan at kalaswaan ng ating ginawa, no, na ikabubunga ng pagkapahiya natin, no? Yun yung sinasabi natin, waghfir lana, hinihiling natin kay Allah na ito'y takpan, itago, lagyan to ng takip, na yung ating mga kasalanan, kapag hiningi natin o sinabi natin waghfir lana, no, o kaya astaghfirullah, yung bagay na hiningi natin ng tawad kay Allah, natakpan niya yung ating kasalanang ginawa. Subhanallah, no? May mga tao na napapahiya dahil dun sa kanilang kasalanang ginawa. Kapag tayo humihingi, nagdudua tayo kay Allah, sasabi natin waghfir lana, no? Ito ay bagay na paghingi natin ng pagtakip. Subhanallah. Sabi nga natin, ang ating mga kapatiran, no, ang ating mga tagapakinig ay hindi malaya sa bagay na ito dahil sila ay nalalayo, nalulungkot, no? Subhanallah. Nabubusdo sila doon sa patibong na sila ay nakikipagrelasyon sa hindi naman dapat. No, gusto niyo ba yun? Subhanallah, pagdating ng Yawmal Qiyamah, si kapatid, no, nakipagrelasyon kay pulan, nakipagrelasyon ganito sa ibang lahi, ilalantad pa yon. Yun ang hinihingi natin kay Allah. Waghfir lana, takpan na siya. No, wag nang ipakita dahil ito ay kabubungan ng inyong pagkapahiya. Next slide po, start. Basa po, Sheikh Hana. Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Wastaghfir lambika walil mu'minina wal mu'minat. Sinabi na lang katastasan, no? Kasi imagine niyo yung sitwasyon na yun, subhanallah. Pagdating ng Yawmul Qiyamah, no? Subhanallah. Sabi nga natin, ang huling halakak dapat sa atin, no? Tayong mga mananampalataya. Pero dahil dun sa bagay na tatanggalin yung sitara, yung takip, no? At hindi mabubura yung mga alaala na yun, no? Ikaw yung, subhanallah, pagtatawanan ka ng mga tao doon. Imagine niyo yun, no? Ito si ano ba? Si Lorna, sabihin natin, no? May kadate to doon sa balad, no? O kaya ito si ano, may kasama tayo ibang lahi sa Batha, subhanallah. Kung hindi yung takpan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya no? Kaya dito sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, alamin, tunay na walang Diyos maliban kay Allah at humingi tayo ng tawad mula sa ating mga kasalanan, no? Sa mga naniniwalang kalalakihan at kababaihan. Ito yung bagay na ating hinihiling. Waghfir lana, itago, no? Ikubli yung ating mga pagkakasala. Next slide, Boss. Okay, basa po, Sheikh Hana. Allah Ta'ala, wastaghfirullah, inna Allah kana ghafuran rahima. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, humingi kayo ng tawad kay Allah, katunayan na si Allah ay parating mapagpatawad at mahabagin. No? Next slide po, Ustad. Batay pa siya sa salisay o hadith, no? Na binanggit, pakibasa siya ka na. Alis. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لي أستغفر الله وأتوب إليه في يوم أكثر 70 مرة. Nah, ang Propeta Muhammad SAW ayon kay Abi Hurairah, na narinig niya ang sugo ni Allah SAW na nagsabi na sumpaman kay Allah, ako'y humihingi ng tawad kay Allah at nagbabalik loob sa kanya na mahigit sa 70 beses. Sa ibang ulit, 100 marra, 100 ulit. Kaya tingnan nyo, kung yung mga maliliit na ginagawa nyong kasalanan, no? Subhanallah, ay tabunan natin ito ng astaghfirullah para ikubli ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na ating pagkakamali, pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag tanggalin ng takip at hubaran ang ating mga kasalanan sa harapan ng mga tao pagdating ng araw ng Yawmul Qiyamah. Wa'iyad billah. Next slide po, Ustad. Ayan, at sinabi ni Imam Al-Qurtubi, rahimahullah, ang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, waghfir lana, no? Ibig sabihin, kahulugan daw nito na ikubli nga, itago ang ating mga kasalanan at takban at huwag tong hayaan matuklasan ng ibang mga tao. Ibig sabihin, ito ay hinihiling natin na sa pagitan na lang natin ni Allah, no? Pagitan natin o pagitan ko at pagitan ni Allah o pagitan mo at pagitan ni Allah. No, ito yung bagay na paghiling natin sa pagsasabi ng waghfir lana. Next slide, boss. At sinabi rin ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah, sa pagsasabi natin warhamna, ito yung isa sa mga pinakamainam na bagay na pinalawag ni Imam Al-Qurtubi. Sabi niya na, fima yastaqbal fala tu'ki'na bitawfiq billahi subhanahu wa ta'ala, o
ala dambi o kamakal. Sabi doon na, sinasabi natin na wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Na ang kahulugan ayon kay Imam Al-Qurtubi sa pagsasabi nitong tatlong dua na ito, no? Ito yung ayon sa kanya na kondisyon, kailangan para siyang train, magkakarugtong, no? Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Ano daw yung warhamna dito ayon kay Imam Al-Qurtubi? Na hinihiling natin kay Allah ang kanyang gabay, ang kanyang habag, pagkatapos niyang burahin, no, yung mga traces ng ating kasalanan, pagkatapos niyang takpan, no, at ikubli ang ating mga kasalanan. Hinihiling natin yung kanyang habag. Ayon sa kanya, ano to? Nagabayan ni Allah tayo, ng ating mga puso, sa muling pagkakadapa, sa muling pagkakatisod. Ito yung tinatanong ng system ng nakaraan. Paano daw kung naulit? No? Ito yung dua na mainam na tinurong sa atin ng ayon ng Quran. No? Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Na kung saan hinihiling natin kay Allah, nagabayan ng ating puso at ating mga sarili sa pagkakasala muli ng parehong kasalanan. Wa iyad billah. Next slide, post that. At ayon pa sa ibang mga nag-ulat na ang salitang warhamna, no, ito ay inuulat. Ngunit sabi natin merong ikhtilaf ang ibang mga scholar dito. Ayon sa kanila na, ayon sa mga mufassirun, kapag sinabi natin warhamna, na ayon sa kanya, na ito daw ay hinihiling natin kay Allah, para siyang request, no? Request natin kay Allah, na kung naisin ni Allah, ay ipawalang bisa ang parusa sa ating mga kasalanan, at kung kanyang naisin, tibdal ang tawag dito, no? Papalitan ni Allah, buburahin yung kasalanan nyo, no? Pagkatapos papalitan at gagawin siyang kabutihan. Next slide, post. Yan, no? Isipin niya na lamang, no? Halimbawa, sabihin natin dahil nga ang mga ating mga kapatid ay nalulungkot at malayo. Anong ginagawan libangan? Ginagawan libangan ang pagkanta ng video okay, no? Ang isa sa inyo mahilig kumanta, mahilig mag-video okay, no? Sang kadamakmak, daghan kaayo, ang dami-daming memoryang kanta sa song hits, sa MTV Plus, sa Spotify, etc. No? Naka-save pa sa kanyang cellphone, no? Isasaksak yung earphone, yung headphone o kaya earbud sa kanyang tenga, papakinggan, no? Subhanallah. Subhanallah. At pagdating ng warhamna, pinatawad ka ni Allah, no? Dahil hinihingi mo yung warhamna, binubura yung mga kasalanan mo sa talaan ng iyong mga gawa na sinulat ang anghel, itinatago itong mga pinaggagawa mo sa mga tao para hindi ka mapahiya. At ang sang kadabakmak, daghang kaayo, ang dami-dami mong namemoryang kanta sa song hits, MTV Plus at Spotify, etc. Nakasave pa sa cellphone mo, ay ginawang kabutihan ito ni Allah. Paano ginawa? Ginawa pa lang pagbabasa ng Quran. Yung bawat lyrics na minememorya mo, pinalitan to ni Allah, ginawang kabutihan. Na ano yung parang kang bumabasa ng Quran. No? Warhamna, no? Subhanallah. Allahu Akbar. Ito yung bagay na pinapaliwanag sa ating ng mga skola. Next slide po, Ustad. Yan. At sinabi ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah, walihada qalu, no? Al-mudnibah mihtaj ila 3 asya. Nasabi nga ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dahil dito, kailangan natin ng isang nagkasala ang 3 bagay. Una, yung paumanhinan tayo ni Allah na siya ating hihilingin, no? Fa'afuan na hilingin natin kay Allah. Pangalawa, ayon sa kanya, dahil ito ay bagay na kung saan, sabi natin, pagbubura ng ating yung mga traces ng ating kasalanan. Pangalawa, na waghfir lana, hinihiling natin kay Allah na itago, ikubli, takpan yung ating mga kasalanan. At wag na itong ilantad. Wag na, sabi natin na, tanggalin ang takip at matuklasan pa ng mga tao, ito pala si Sister Lorna, no? O Sister Lorna, sabihin natin na, isa pala tong ganito, ganyan, so mapapahiya ka pa. No? Subhanallah. At pangatlo, sabi natin tulad ng nabanggit sa Laysay, hilingin natin kay Allah na tayo kahabagan, gabayan ang ating mga puso, gabayan ang ating mga sarili, na huwag tayong magkasala at hilingin natin na ang mga bagay na ating pagkakasala ay gawin niya. Kung kanyang pahintulutan, kanyang naisin, tayo patawarin, tanggalin ito, yung mga traces nito, at gawin at i-convert yung ating kasalanan ginawa sa kabutihan. No? Wallahu ta'ala a'lam. آخر دعوانا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.